Ngayon, ating pag-aralan ang kalkulasyon ng 1 decimal times integer. Sa halip na i-align ang mga bilang ayon sa posisyon ng mga digit, ilinya natin ang bilang ayon sa pinakahuling numero ng mga numerical value. I-align natin ang mga bilang na 2 at 9 sa pinaka-kanan. Sunod, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Sunod, tayo magkalkula. Ang 9 times 2 ay 18. Kaya isulong natin ang umangat na bilang na 1 at isulat ng maliit sa bandang itaas ng pangalawang parisukat mula sa kanan. Isulat naman ang 8 sa unang parisukat mula sa kanan. Ang 9 times 7 plus 1 ay 64. Guhitan ng diagonal na linya ang iniangat na 1 na isinulat ng maliit. Isulat naman ang 6 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Sunod, ang 1 times 2 ay 2, kaya isulat ang 2 sa ikalawang parisukat mula sa kanan. Ang 1 times 7 ay 7, kaya isulat ang 7 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Sunod, idagdag natin ngayon ang mga bilang mula sa kalkulasyon kanina. Ang nasa pinakakanan ay 8. Ang pangalawa mula sa kanan ay 4 plus 2. Ito ay equals 6, kaya isulat natin ang 6. Ang pangatlong hilera mula sa kanan ay 6 plus 7. Ito ay equals 13. Isulong at isulat ang pag-angat na 1 sa pag-angat na parisukat mula sa kanan. Isulat naman ang 3 sa pangatlong parisukat mula sa kanan. Sunod, isulat ang decimal point sa resulta ng kalkulasyon. Ang 7.2 ay isang bilang na may tenths, samantala ang 19 ay isang integer. Para malaman ang posisyon ng decimal point sa sagot, i-add natin ang mga decimal places. Kaya ang 1 decimal place plus 0 decimal place ay 1 decimal place. Kaya ang sagot ay isang bilang na may isang decimal place. Sa makatwid, ang sagot ay isang bilang na hanggang tenths. Ating isulat ang decimal point sa bandang kanang ibaba ng 6. Panghuli, isulat natin ang sagot. Dito nagtatapos ang ating kalkulasyon sa panulat. Tayo'y magsanay. Pindutin pansamantala ang pause icon at ating lutasin ang katanungan sa pagsasanay. Pindutin ang play icon kapag nasagutan na ninyo ang katanungan at markahan natin ng bilog. Ngayon, magtugma tayo ng sagot. Number 1. 3.6 times 27. Ang sagot ay 97.2. Pangalawa, 8.3 times 42. Lutasin natin ito tulad ng sa unang tanong. Ang sagot ay 348.6. Tama ba ang inyong mga sagot sa dalawang katanungan? Panghuli, napasuhin natin ang inaral natin ngayon. Basahin natin ang number 1 hanggang number 5. Number 1, i-align ang huling numero at isulat ang mga bilang. Number 2, gumamit ng ruler sa pagguhit ng linya. Number 3, magkalkula. Number 4, isulat ang decimal point sa sagot ng kalkulasyon. Number 5, isulat ang sagot. Ito ang katapusan ng ating pag-aaral sa araw na ito.